Uy, nandyan pala kayo. Nakalimutan ko. So ngayon po pala, mga kababayan, meron po pala tayong topic, no, na kung saan, ito ipapakita ko sa inyo ha. Ayan, kung nabasa nyo po ABS-CBN News po yan. Meron tayong source, meron tayong pinanggalingan ng balita, hindi ito gawa-gawa, hindi ito fake news, ito po ay totoong nangyari. So mga kababayan, bago ko umpisahan yung ating topic ngayon, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man po kayo ngayon. Lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW na walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel, TikTok account, and Facebook page. So ngayon, mga kababayan, yung ating pag-uusapan dito ay ang away, no? Away ng dalawang pamilya, no? Bagkus ito po mga kababayan, away po ito ng anak versus anak. Sa madaling salita, away bata po ito. Ito na mga kababayan, without much ado, ladies and gentlemen. Ang pag-uusapan ngayon natin ay patungkol dito sa anak ni Pulong Duterte na kapatid ni Sara at ni Baste na anak ni Digong na dating presidente na nakulong ngayon sa Netherlands, si Isabel Duterte. Anak ni Pulong Duterte at anak ni Senador Bongo na si Crench Go. So ito po ang usapan ng dalawang bata, no? Apo ni Duterte at anak ni Bongo or anak ni Pulong Duterte at anak ni Bongo nagsagutan sa social media. Parang merong hindi pagkaintindihan ang dalawa at parang nagsisihan at parang may baho o sikretong ilalabas ang bawat isa. Oo. So ito po mga kababayan, babasahin ko po. Mainit ang palitan ng tweets ng apo ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng anak ni Special Assistant to the President na si Bongo. Oo. Ayon sa ABS-CBN News yan. So ngayon, nag-ugat ang lahat sa tweet ng anak ni Go na si Crench. Parang may sense of entitlement ang dating. Nag-post pa siya sa sale. Weird so weird. Ani Go na tela pasaring sa apo ni Duterte na si Isabel na anak ni Pulong. Parang may sense of entitlement. So, kamakailan naging mainit na usap-usapan ang pre-devo picture ni Isabel, no, sa Malacanang kung saan nag-post pa malapit sa presidential seal ang Dalageta. So yun pala ang nireaksyonan ng anak ni Bongo na lalaki, no, kung bakit nagpa-picture itong apo ni Duterte o anak ni Paulo Duterte sa official seal ng Malacanang. So sabi niya dito, pero sumagot si Isabel sa tweet ni Crench. Weird lang dahil papa mo yung kausap in the process. OMG, shocker. So parang ano to parang kumbaga yung post nung anak ni Bongo, nag-react lang siya doon sa picture ng dibu nung apo ni Digong doon sa may mismong Republic of the Philippines President. Ano, nakalagay yung logo, yung seal sa Malacanang. So ngayon, ang sagot naman ng apo ni Duterte na anak ni Paulo ay, weird lang dahil papa mo yung kausap in the process. Oh my God, shocker, sabi niya. So sa madaling salita, bakit ito ang comment ng anak ni Paulo Duterte na weird lang dahil papa mo yung kausap in the process? So actually, si Bongo ang kausap, no, sa telepono na kung saan uuwi na nga ng Pilipinas si Digong at ito ay naaresto ng ICC. So kumbaga parang ginawa dito ni Isabel Duterte na anak ni Paulo, nakasagutan ng anak ni Bongo na sa madaling salita parang papa mo nga ang kausap Kung hindi lang nag-okay ang papa mo, hindi naman maaresto yung lolo ko. Parang ganon. So ang sagot niya dito sa reaksyon ng anak ni Bongo sa dibu picture ng anak ni Paulo Duterte ay or ni Pulong, sabi, weird bakit nagpa-picture pa sa katabi ng seal ng presidential seal, no? So sabi niya, weird lang dahil papa mo yung kausap in the process. So sa madaling salita dito, parang sinisi ng apo ni Duterte ang si Bongo na
Si Bongo kausap yan eh. Kung hindi nag-okay si Bongo, hindi naman uuwi ang lolo ko eh. Hindi sana maaresto. Parang ganon. Hindi pa roon natapos si Isabel at humirit pa siya ukol sa trabaho ng ama. Oo, ng ama ni Crench. Oo, trabaho daw ni Bongo. You bash someone related to the person who your dad works for? Kunting tingin sa pinanggalingan. Keep your feet on the ground. So actually, itong anak ni Bongo, kumbaga parang binash nga niya, no? Itong apo ni Duterte. So parang nanumbat din itong apo ni Duterte na you bash someone related to the person who your dad works for. Oo, so binash mo yung pinagtrabahuan ng ama mo. Oo, na kung saan related no sa pinagtrabahuan ng anak mo o ng ama mo. Oo, so ginanon. Konting tingin sa pinanggalingan. Oh, keep your feet on the ground. Oh, sabing gano'n ng anak ni Pulong. Oo. Nagbanta ba ito at siniwalat ang iskandal ng pamilya ni Go kapag hindi ito tumahimik? Anak ko! Nagbanta pa ang apo ni Duterte or anak ni Paulo Duterte. Ayan no. Nagbanta pa na ilabas daw ang baho no ng mga Go kapag hindi pa tumigil itong anak ni Bongo sa kakabash no sa anak ni Pulong na si Isabel Duterte. Oo, if you're lose that much respect for our family, I won't hesitate to spill everything I know about your family. Nako, nagbanta pa nga ito. Oh, if you're lost that much respect for our family, oh, I won't hesitate to spill everything I know about your family. Nako, nagbanta pa. Ilalabas nga daw ni Isabel Duterte no? Itong baho ni Go pag hindi tumigil ang anak ni Go sa kakabasa kanya. Pero para sa palasyo, hindi na dapat ito pagtuunan ng pansin dahil away lamang ito ng mga kabataan. Presidential spokesperson does not comment on pretty fight of teenagers. Ani Harry Roque, tagapagsalita ni Duterte. Nako po mga kababayan. Nag-away nga mga kababayan. So eto na nga, merong ano to eh, merong parinigan. Kapag lumala itong iringan nitong anak ni Bongo at ng apo ni Duterte na anak ni Pulong, si Isabel Duterte, ay talagang may mga bahong lalabas nito. Sabi nga niya, kapag hindi mo kung hindi mo katumigil at hindi mo respetuhin ang aming pamilya, ay hindi ako magdadalawang isip na ibulgar ang baho ng pamilya nyo. Naku, naglalabasan ng baho ito. Oo, mga kababayan, Diyos mio marimar, eto na nga, naglabasan na. Parang amoy laglaga na ito. Parang sila-sila na atang pamilya ang magbabangayan nito. Kaya kung kamakailan lang mga kababayan, no, nung nakaraan lang wala pang eleksyon, nitong 2025, nung nanalo na nga itong si Sara Duterte bilang Vice President, ay kung naalala ninyo, minura ni Basti si Bongo. Naalala nyo yon? Nakamakailan lang ay minura ni Basti si Bongo at nagalit si Basti Duterte kay Bongo. Parang merong something weird. Parang I smell fishy about these two families. No? Ako, ayoko namang pangunahan. Bagkus darating ang panahon na parang sila-sila na lang yung nagbabanggaan. Bakit? Tignan mo bigyan ko kayo ng example. May possibility ba na magbanggaan no, ang Duterte at Go? Kasi actually yung loyalty, merong hangganan yan eh. Kahit sabihin natin na si Bongo nagtrabaho kay Digong, may possibility na pagdating sa next generation, magkakaawa yan. Eh, kung magkapatid nga, nagkakaaway sa politika, yan pa kayang hindi man sila magkaano-ano. Diba? Trabahante lang naman si Bongo. Oh, kasi bibigyan ko kayo ng example, may possibility po talaga silang magbabanggaan. Bakit? Si Harry Roque nga ngayon at si Salvador Panelo, na alam naman natin na dikit yung dalawa at isa sila or dalawa sila sa miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Duterte, hindi na magkakakilala ngayon. Hindi ko rin lubos maisip at hindi ko rin maintindihan kung bakit nagka-amnesia ba si Salvador Panelo or si Harry Roque, nainggit si Salvador Panelo or nayabangan si Salvador Panelo kay Roque or may sinabi si Roque na manahimik ka na lang kaya wala ka namang magawa. Di ba? Kasi napansin ko yan, si Roque kasi parang si Roque ang pinili na makapunta doon
Kasi sabi nga ni Roque, si self-appointed siya, nang sabi niya, siya lang daw ang bukod tanging Pilipino na abogado na pwedeng mai-represent sa ICC. Kasi galing nga daw siya doon sa ICC, lawyer daw siya noon. So, yun siguro, ang hindi nila pagkaintindihan ni Salvador Panelo, nayabangan siguro si Salvador, kaya nung tinanong si Salvador na kumusta daw si Harry Roque, kung bakit nandoon kasama ni Sara, sino yun? Hindi ko kilala yun. Or else, ito lang yan eh, siguro tinanggi siya ni Salvador Panelo kasi may kaso. Ganyan naman talaga ang mga magkakaibigan. Kapag may sabit ang kaibigan, itatanggi mo nang hindi mo kilala para hindi ka madamay. Di ba? May mga ganyang senaryo. Tandaan ninyo mga kababayan, may mga ganyang kwento na kapag ang kaibigan mo may problema, 'di ba, iiwan ka at itatanggi ka na. Parang possibility talaga sila-sila na magbabanggaan nito. Bakit? Maglalabasan ng baho to, magsisihan to bawat isa. So yun lang mga kababayan, yung aking reaction video patungkol dito sa anak ni Bongo at anak ni Pulong Duterte na nagsagutan nga patungkol dito sa parang sinisi nga dito ni apo ni Duterte, ang anak ni Bongo, tatay mo nga yung kumausap kaya kung hindi tatay mo ang sumagot, hindi naman uuwi yung lolo ko at hindi naman maaresto yan. Parang ganun siguro na. At nagbanta pa nga itong apo ni Duterte na pag hindi ka tumigil sa kakabash sa akin, baka ilabas ko yung baho ng pamilya mo. So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you. Abang-abang kayo sa mga sunod nating vlog.